Hello mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa araw na ito, pakinggan natin ng mabuti ang gustong ibabahagi sa atin ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng mga pagbasa. Nakakatuwa na patuloy lang tayo na nagsusumikap na maisabuhay ang mensahe ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, sa pamamagitan ng pagiging tunay na saksi at pagiging alagad ni Jesus, hindi lang sa pangalan, kundi sa ating panindigan sa katotohanan at sa kabutihan. Ngayon ay nasa 15 araw na tayo sa buwan ng Enero, araw ng Lunes, 2024. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa, pagsusubaybay, paglalakbay sa akin sa gawaing ito, sa inyo ring patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kakilala. Maraming salamat. Ang aking dalangin palagi na maging mabunga ang ating mga pagninilay araw-araw. Sa araw na ito mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ang ating Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 22. Ano ba ang nilalaman ng ating pagbasa, ng ating isinasaad sa ating Ebanghelyo sa araw na ito? Dito ay ipinapaabot sa atin ng Ebanghelista si San Marcos na sa ating mga pagkilos at ating mga ginagawa at tinuturo sana ito ay magbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Alam nyo, tayong mga Pilipino ay marami tayong mga paniniwala na minsan kabaliktaran sa kung ano ang totoo at tamang pwede natin gawin. Kaya lang minsan sinasabi din ng ating mga kaibigan ng nakakatanda sa atin, wala namang masama kung ating sundin. Pero ang tanong, hanggang kailan na sundin lang natin yung mga gawain ito, no? Ika nga pa mga pamahiin na taliwas sa tinuturo ng ating simbahan. Kaya nga dito isinalaysay na hindi pwedeng ilagay yung bagong bino, bagong alak sa lumang sisidlan dahil ito ay puputok. At kung titingnan natin ng mabuti, ang gustong ipaabot ni Jesus dito yung nakasanayan nating mga gawain. No? Gusto nating i-integrate halimbawa yung mga katuruan, yung tama, yung bago. Talagang magkaroon ito ng konflikto, magkaroon ng problema. Kaya nga, mas magandang tingnan natin ng mabuti kung ano yung pinakasentro, yung pinakalayunin ng mga ginagawang ito. Halimbawa lang, may mga paniniwala na halimbawa yung bahay mo ay malagpasan mo muna, no, papunta ng sementeryo. Halimbawa, mayroon kang patay, mula sa bahay, itatawid mo dadalhin mo yung patay papunta ng simbahan, at pagkatapos, pag uwi, dadaan ka muli ng bahay papuntang sementeryo, libingan. No? Minsan yung paniniwala doon ay hindi pwede daw na parang bumabalik, no? Kaya yung gagawin ng mga tao, talagang gagawa sila ng daan, no? Para hindi lang makabalik doon sa dinaanan nila na unang dinaanan. So kung titingnan natin para sa akin, no, ang simbahan din naman tumuturo na gano'n, no? Ang importante doon, sana mas mangingibabaw yung paglilibing, hindi yung kung ano-ano pang mga saan tayo dumadaan, no? Kaya lang yung justification palagi is yung sinasabi na wala namang masama kung ating susundin. Tama naman. Pero ang tanong, hanggang kailan na magkaroon tayo ng ganong paniniwala? No? Posible yung ating mga paniniwala ay impluwensya ito ng mga sumakop sa atin. Halimbawa, yung mga kapatid nating mga Incheck, yung mga Chinese, may matagal tayong napasakop, napasa ilalim ng mga Espanyol. Kaya halos lahat ng ating mga paniniwala ay nakaugat doon.
Pero para sa akin, wala namang problema doon sa mga paniniwala. Kaya lang tingnan natin ng mabuti na kung ang paniniwalang ito ay naging pabigat na at parang nakakasama at hindi nakakatulong sa atin, huwag nating sundin. Maging sagaba lang ito sa ating buhay. Mas maganda na mas mangingibabaw yung ating pagtitiwala sa Panginoon, mas mangingibabaw yung pinakalayunin. No? Halimbawa, bakit natin dinala yung ating patay doon sa simbahan? Dahil sa pag-alay ng panalangin, pagpapasalamat sa Panginoon. Pagkatapos niyan, dalhin natin sa kanyang himlayan, doon sa libingan. And more than that, wala na. Huwag na nating isipin yung mga paniniwala na kung saan tayo dadaan, ano ba ang dapat gawin. No? Sana hindi ganun. Pagkos, tingnan natin ng mabuti kung ano ba ang pinakasentro sa gawain nito. Hingin natin sa Panginoon na tulungan tayo upang sa ganun ay maliwanagan ang ating isipan, ng ating puso. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maipahayag namin ng taos-puso ang aming paniniwala, ang aming pananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, kalaman, karunungan sa aming isipan upang maisabuhay namin ito ng naaayon sa iyong katuruan, sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.